What's up mga ka-technician? Babalikan DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nag-subscribe nyo guys, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click out lash nyo rin na mga videos. So guys, magre-review tayo ng Unity na digital clamp meter. So ayan guys, ang model number niyan ay UT204 Plus. Ayan guys. So ngayon, tetest natin yung mga function niya guys, kung tunay ba or accurate, para makita natin yung kakalabasan niya guys, syempre. So, ayan, pagka bumili kayo nito guys, kailangan may box. Okay, bibili ng ganito lang. Ito. Kailangan may box, okay, para kompleto guys, ayan. Tapos kung nakikita nyo, dapat may serial number. Ito. So, ayan yung serial number niyan. Dapat yung serial number nito is tugma doon sa may clamp. Okay, sa clamp meter. So, pakita ko sa inyo. So, ayan siya guys. So, ganyan yung tsura niya ha. So, ito guys, binili ko to sa mismong official website ng Unity. Sa AliExpress po to guys. At kapag bumili kayo nito, wala pong kasama tong battery. So, kayo na guys maglalagay ng battery. So, nilagyan ko na ng battery to. So, ayan. Dito muna tayo guys sa may selector or ano pala guys, serial number. So, ito yung serial number niyan guys. So, pakita ko sa inyo, dapat magkapares dito yan. Ayan. Okay? Kasi pag di magkapares yan, ano yan guys, binalik yan, sigurado. Or, halo-halo na lang nila guys yung, tag dito, yung mismong unit doon sa box. So, kapag bumili kayo nito guys, bilhin nyo na guys yung pinakamataas na specs. So, ito na yung pinakamataas na specs niya. So, ito guys, yung model number niya, UT204 Plus. At kung nakita niya guys, up to 600 amps yung kaya niya sa AC at DC. Tapos, dito naman, 60 amps. Okay? So, basta up to 600 amps yan guys. Ayan. So, para maano niya rin. At meron naman yan manual, pero dito guys, tingnan natin. So, pakita ko sa inyo, ito yung akin. So, meron siyang ibang model number. So, yung akin, ayan guys, 600 amps, 600 amps, 600 volts, ayan. 10 Hz to 60 kHz. Up to 60 megahertz, mega ohms yan guys, kaya niya up to 60 mega ohms na i-read. Tapos ito guys, up to 60 millifarad. Ayan. Hindi siya microfarad guys, millifarad po yan. So 60,000 microfarad yan guys. So kaya niya up to 1000C. Ayan. Tapos sa hertz, ayan. Pag kayo na gano'n ng hertz guys, 10 hertz to 10 megahertz. Ayan, frequency po yan. Tapos, ayan, ito guys, may non-contact voltage, ayan. So, sa display po to guys, so, ang display niya, 6,000 counts. Tapos, ayan siya guys. So, ayan guys, so sa selector, meron siyang, syempre, off voltage, AC and DC, tapos hertz. Tapos, yung hertz na to guys, magkaiba yung hertz dito yan Tapos ito guys, meron tayong diode mode, ohms, or resistance test, capacitance test guys, tapos yung continuity test or continuity mode, at buzzer guys. So ito ay ang hertz, tsaka duty cycle. Pwedeng gamitan dito ng Fahrenheit or Celsius. Tapos sa inyo guys, yung kanina 60 amps na AC or DC. Tapos ito naman is 600 amps AC or DC. Tapos meron siya ditong non-contact voltage guys para sa live wire. Okay, kapag ka live yan, iilaw po to. Okay guys, kung titignan nyo, ang laki niya ay 8 inches yung laki. So, saktuan lang guys. So, maganda to para sa akin din. First time ko lang to bumili ng
clamp meter. Hindi nyo ko guys nakikita na may video ko ng clamp meter guys. So, ngayon lang. Ayan. So, meron siyang select button. Meron siya ditong relative function. Delta relative function po yan para maging 0. Meron tayong min-max dito na button para sa minimum at maximum voltage or minimum at maximum amperage guys. Tapos pwede tayo mag-hold ng voltage or amperage. Tapos pagka hinold nyo naman to, meron tayong backlight guys. So ang gagawin ko dito guys din ay i-upgrade ko to na type C. Ita-type C ko to guys. Okay. So sa ngayon, ang papakita ko muna sa inyo kung gumagana ba yung mga function niya na maayos or hindi accurate guys. So ayan. So syempre mga kasama niyan yung temperature guys. Syempre yung ano niya, test probe. Ayan. Ito guys sa temperature sensor. At ito na lang guys, mga papel na lang to para sa warranty at saka sa quick start guys. So tanggalin natin to. Hindi ko na guys itatest yung sa temperature nya. Ande, test na natin. Gamitan natin din para makita nyo kung gumagana. Para kung sakaling mag-test kayo ng temperature, at least may pa-tester kayo ng temperature. Ito. So pagka nag-test kayo ng temperature, ito yung pinakadulo ng sensor nya. So ito sa positive to. Ito guys sa negative. So huwag nyo mabalik rin to kasi hindi tatama yung ano niya guys, yung sense niya. Hindi accurate pagka baliktad yung paglagay nyo nito. So lagyan natin muna sa may temperature to. Ayan guys. So dito sa US, ayan 26 degrees Celsius. Para ka naka-aircon guys. So ayan o, bumababa siya. So ngayon pagka hinawakan ko siya, ayan. So nagiging body temperature na siya guys. Ayan, 32C. So nagana po yan. Okay, nababa. So kapag kami gusto ko yung i-test, sabi pwede itong temperature sensor. Ayan, kung i-test nyo yung init ng motor nyo, mga ganyan, o kung nagluluto kayo, ang ilagay nyo lang guys, ito lang yung pinakadula. Huwag nyo ilalagay lahat to kasi electronics to may chemical to. So kung gusto nyo ilagay yung pinakadulo lang. O kaya kung gusto nyo i-test yung ano nyo, soldering iron, kung gaano kainit. So backlight guys, pag ino natin, ayan, mahina yung ilaw, kaya gusto ko siya i-upgrade guys. Ayan, lalagay ko rito yung battery ng vape. So ngayon, hindi muna. Next video na lang guys. Next videos. Tingnan natin guys yung voltage niya, syempre. Test tayo ng voltage. Positive, negative. Lagay ko sa power supply ko. So yung power supply ko up to 60 volts lang. So tingnan natin guys. Voltage. Hold natin to guys. So naka AC siya. So lagyan natin siya sa DC. Ayan guys. So kailangan nakadikit ng maayos to para hindi nagpa-fluctuate. Positive, negative.
So ayan guys, hindi na siya nagpa-fluctuate. At papakita sa inyo yung power supply ko. Ayan, lakayan natin yung ano niya, number. Ayan. So ayan guys, para kita nyo. At makakompare nyo siya dito guys. So ngayon, bigyan natin siya ng 1 volt. Ayan. Or less than guys 1 volt. Ayan. 100 millivolts. So on natin. So ayan guys, yung 100 millivolts sa power supply ko. Ayan o. 100 millivolts. So dito 102 millivolts. Okay lang yan guys. Ayan guys, 200 millivolts, 300 millivolts, 400 millivolts, 500 millivolts, 600, 700, 800, 900 millivolts, 1 volt. Ayan guys. So sa 1 volt, ayan, 2 volts, 3, 4. So ayan guys, 6 counts. 600 counts. I mean, 6,000 counts guys. So nakita nyo, nagbago yung ano niya guys, yung count niya. So ngayon 4 digit pagkadating sa 6 volts. Ayan, 3 digits na lang. Oops, over voltage protection kasi meron akong set sa over voltage protection. So tatasan ko lang to guys. Ayan. Set. On natin. So ayan guys, 29. Ayan guys, 60. So naging 3 digits na lang siya. Ba? 61. Ayan. Wala na. So 61 volt yung kaya ng power supply ko. So ngayon, baba na natin to. Gagawin natin 3 volts. Ayan guys. So patayin muna natin to. So at least alam natin yung voltage niya sa DC is tunay. Sa AC guys, tignan natin. So lagyan natin siya sa AC naman. So kunin ko lang yung extension. So dito sa amin na 110 lang guys. So pakita ko sa inyo. So yun guys, sa US 116.4 volts AC. Ayan. Okay, true RMS po yan. Okay. So gusto natin to. So at least nakita nyo na yung sa voltage AC at saka sa DC. Ngayon guys, sa may ano naman tayo, sa may, wait lang, makabalik ko eh. So ayan guys, para kita nyo. So dito tayo sa may test naman ng continuity test. Ito.
Mabagal siya guys, pero okay lang yan. Hindi, okay lang pala. Okay lang pala guys. Tama lang. So, ngayon, continuity test yan guys. Ngayon, pwede natin siya ilagay sa may resistance or sa may diode o kaya sa may capacitance. Ayan guys. Hold nga natin to. Ayan guys, para kita nyo. So, dito muna tayo sa may resistance. So, 1 ohm. Test tayo guys, 1 ohm. Ganun. 1 ohm. And guys, masyadong maano lang eh. Masyadong ang tawag dito. Masyadong sensitive. Oops. And guys, 1 ohm, 0.9 ohms. Okay na din. Dito 10 ohms guys. Yep, 10.9, 10.6. Maano eh, ayan guys, 10.2. Tapos sa 100 ohms, yan, 99.8 ohms. Dito naman ay 1K. And guys, so 93 ohms. Tapos ito yung 10K. And guys, so 9.97K. Ay, hindi, sakto pala guys. Sakto 10K. Sakto lang yung 10K pala guys. Yun na, nagte 10K. So 100K. And guys, saktong sakto 100K. 100.6K. 1 meg. Ito guys, 1 meg. Oh. Diba? Yan 1 meg guys. So. Tapos dito naman tayo sa 60 mega ohms. So bilangin lang natin to. 1, 2, 3, 4, 5. So tingnan natin to guys. Ano ba nakalagay ito? Papunta doon. Wait lang guys ha, kasi titignan ko muna yung ginawa ko. So ito yung 10 meg. Ito 30 meg. 30. Ito 50 meg. So wala na, hindi na siya accurate guys. Sa 50 meg. 40 meg guys, tingnan natin. Oh, di na siya accurate sa 40 meg. 43 meg lang. Ito guys, sa 30 meg siya accurate. So, yan ako to guys as 30 meg guys. Hindi 60. Kasi sa ano lang siya guys, accurate eh. Ayan, pagdating ng 40 meg, hindi na siya accurate guys. 43 megs na siya or 44 meg. Ayan. Pero syempre depende pa rin guys sa tolerance ng resistor guys kasi may 1% tolerance to eh. Baka siguro totoo yung 60 meg. Syempre mataas na kasi guys yung mataas na yung mega ohms guys eh. So ayan, pero feeling ko, syempre may tester din sila nito. So, alam nila kung hanggang saan talaga yung kaya nitong i-read. So, ayan, at tayo dito, guys. Ayan. Tingnan natin sa may diode. Diode mode. Tingnan natin, guys.
Ayan. Back try natin. Ayan guys. 0.588 volts. Forward voltage. Reverse pala guys. Okay. Dito naman sa Zener. Ayan guys. 1.5 volts Zener. Pag biniliktad natin, dapat may 0.7 or 0.5 to. Yep. Okay, Zener po yan guys. Hindi po siya sorted So, meron siyang 1.5 volts na reverse voltage. Ito yung forward voltage yun guys eh. Yan. Okay. So, ngayon, dito na tayo guys sa may tignan natin kapag shorted yung tag dito yung diode. Ayan guys, kapag shorted yung diode, may buzzer siya guys. Kaya maganda to pang test guys. Maganda dito guys pang test sa mga board na shorted. Ayan okay. So kaya kung bibili kayo ng ng tester na may clamp, eto guys, ganito bilhin nyo. So ngayon, tignan natin sa may capacitance. So dito tayo sa may 100 nanofarad. Oops. Mababa na to, 55 nanofarad. Dito tayo sa kabila. Ito guys, 100 nanofarad. Ayan guys, saktong-sakto 100 nanofarad. So itong isa na to is sira na to guys kapag ganyan. So kahit mukhang bago siya, pero ang reading niya is kalahati na guys ay wala na po yan. So kailangan pag 100 nanofarad is 100 siya guys. O kaya 95 nanofarad, ganyan. O kaya mas mataas dyan, 105 nanofarad. So try naman natin ang 1000 microfarad. Tada! 1 millifarad na siya. Nasa pili pa yan. 1 millifarad guys. 1000 microfarad is equals to 1 millifarad. Kasi yun guys, nakita nyo. MF na siya. So kapag binabaan natin, sabihin natin na 680 microfarad. Ayan, nasa microfarad siya guys, kung nakita nyo. Ayan. O, pumunta siya ng millifarad. Pero nakalagay sa kanya guys ay 0.673 millifarad. So, equivalence po yan ay 672 or 71 microfarad. Okay? So, tignan natin dito sa may 470 microfarad. So, yan, sigurado yan guys, microfarad na nakalagay dyan. 470 microfarad. Ayan. 479. 73. Ayan. So, okay guys. So, maganda siya guys, gamitin talaga. At, dito guys sa hertz, tsaka duty cycle, di ko na guys papakita yan. Well, tingnan natin dyan. Dito na lang pala tayo guys, sa may hertz, sa AC na lang guys. Kasi, hindi ko sure kung ilang voltage dito eh. So, lagyan natin sa hertz. Hertz. Ayun guys. So, i-hold pala para sa hertz. Para dun sa may hertz. So, tignan natin sa US guys kung ilang hertz. So, ayan guys, 60 hertz. And then, dito guys sa may clamp meter. And then, sa muna tayo guys, ng contact voltage para matapos na tayo.
So ayan guys, wait lang. Ayan guys. So ibig sabihin live tong inaano ko, ni-read ko, pero pag sa kabila, wala guys. Pwede rin guys gamitin to sa non-contact voltage. So positive lang yung gamitin nyo guys. Tapos itusok nyo to. Tusok nyo to sa may live. So yung live dito sa amin, yung maliit na butas ng saksakan. So kita nyo guys. Okay. Kapag ka neutral siya, uy, nakakatakot yan. Kapag ganyan, neutral may ano. So may mali na wirings dito sa bahay kapag ka ganyan guys. Dapat yan neutral, walang walang ground guys. Or wala siyang live. Ground tuloy wala siyang live. So, ibig sabihin, may maling gumawa ng wiring dito sa may bahay namin dito. So, ngayon, dito tayo guys sa may 60 amps na, ang tag dito, na sa may 60 amps guys, na selection. Ayan. So, lagay ko lang to rito. Tapos, maglalagay ko ng amperage guys. Ayan guys, para nakikita nyo din. So, maglagay ako ng amperage dito sa power supply ko. Yung power supply ko guys, kaya, kasi ito naka constant current, constant voltage. So, kahit na i-short ko to, okay lang yung power supply ko, hindi masisira. So, huwag nyo gagawin yan sa inyo kung hindi constant current, constant voltage yung power supply guys. Para hindi kayo masiraan ng power supply nyo. So, ayan guys, 100 milliamps. Ayan. So, ang ano niya lang, ayan guys, 100 milliamps. So, nawawala siya pero nagkakaroon. Try natin ipalupot dito. Ayan. Ay, nagdoble naman. Isa lang pala talaga dapat. So, isa lang wire. So, ayan guys. 100 milliamps. 200 pala guys. 200 milliamps. Pero ba't ganito yung akin? I-zero natin guys. Ayan. Diba? Okay na. Tapos, 300 milliamps. Ayan. 400. 500 milliamps. 600 milliamps. Off siya guys ng 3 or 2. 700 milliamps. 800 milliamps. 900 milliamps. 1 amp. So, ayan guys. Sa 1 amp niya ay 96 yung ano niya. Off siya guys ng 4 or 3. Ayan. So, try natin sa 600 guys. So, 0 muna natin to guys. 0. 1 amp. And guys, 1.1 amp dito. So, sa 600 is masyado siyang masyado siyang wait lang. Sa 600 selection guys, masyado siyang sensitive. Compare dito sa isa. So, mas maganda kung nasa 600 milliamps kayo sa 600 amps kayo select. Tapos 0 nyo lang to. Ayan. So, ngayon, taasan natin. Tataas ko lang to hanggang 10 amps lang guys. So, ayan, 2 amps. 3 amps. 4 amps. 5 amps.
6 amps, 7 amps, 8 amps, 9 amps, 10 amps. Ayan guys. Patayin ko na to. So, ayan. At least, alam nyo lang guys, tingnan natin nga sa sa 60 amps yung yung 10 amps. Zero natin to. So, 10 amps natin guys. Ayan. So, hindi talaga siya accurate pag nasa 60 amps kayo guys. So, mas maganda nang nasa 600 amps kayo nakaselect. So, ayan lang guys. At kung nagustuhan nyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click ang notification bell button. Click nyo all guys. Bye! Peace!